Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay si Kamanong para po magkomento dito po sa ating siyempre Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay yung sinasabi po ng PNP sa pangunguna po ng kanilang spokesperson na si Colonel Pajardo. At naglabas po sila ng statement ng PNP kung ano po ang kaganapan daw at nangyari dito po sa pagsuko ng Pastor Kibuloy. Pakinggan po natin ang PNP at komentuhan po natin at basahin din po natin ang statement po ng Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna po ng kanila pong legal counsel o abogado na si Attorney Torion. Unahin naman po natin ang Inaasahan balita. dadalhin ng PNP CIDG si Pastor Apollo Kibuloy sa Regional Trial Court ng Quezon City at Pasig para sa return of warrant ngayong araw. Ang update sa Camp Crame, alamin sa detalye ng report ni Vel Custodio live. Vel? Audrey, mula sa Villamor Air Base, inihatid si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy dito sa PNP Custodial Center sa Campo Crame pasado alas 9 kagabi. Ito ay matapos siyang sumuko sa mga otoridad nang bigyan na siya ng ultimatum. Matapos ang mahigit 2 linggong paglalagid ng mga otoridad sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound, kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Sumuko na sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police si Kibuloy nang bigyan siya ng 24-hour ultimatum. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng mga otoridad at ni Kibuloy, kabilang sila Ingrid Canada, Crescente Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanyes para sa payapang pagsuko. Nagsimula ang 24-hour ultimatum bandang 1:30 kahapon. Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. Wala pang inilabas sa detalye ang PNP kung ano ang mga posibleng nasa loob ng nasabing gusali. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lunan ang mga nasabing individual ng C-130 mula Davao patungong Villamor Air Base. Nakalapag ang eroplano bandang alas 8:30 kagabi at tumungo naman sa Camp Crame sa Quezon City para dito idetene. Pagdating po nila dito sa custodial ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, 3 kaso po ito. Yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At hindi muna ipinaharap sa media si Kibuloy, pero Yan po mga tambay, malinaw naman po ang pahayag naman po ng PNP sa pangunguna po ng kanilang spokesperson na si Colonel Pajardo mga tambay na ayon po dito ay talagang nahuli raw po o nahuli nila ang Pastor Kibuloy sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ doon po sa isang facility na ayaw daw po itong pagalaw o papasok sa kanila. Ito po ay sinabi po na around 5:30 PM po ng kanila pong makuha o mahuli ang Pastor Kibuloy at inilipad po ito papuntang Maynila sa Camp Crame ng 6:30 at alas 8 na po ito nakarating sa Camp Crame. At talagang yung kaso raw po nakakaharapin po ng Pastor Kibuloy ay meron daw po 3 kaso mga katambay. Ito po child abuse at sexual abuse at yung tinatawag na qualified trafficking mga katambay. Ito po yung mga haharaping kaso po ng Pastor Kibuloy. Kaya ito po, ngayon malalaman po natin kung talagang totoo na ang pahayag ng PNP ay talagang dun po nakuha, nahuli. Ayon po sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Pajardo na talagang dun po nakuha at nahuli sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ ang Pastor Kibuloy. Ayon po sa PNP mga katambay. Pero siyempre po,
hindi natin alam kung talagang dyan po talaga nakuha ang ating Pastor Kibuloy dahil PNP po yan. Kaya meron po kasi naglalabas-labasan na hindi po dyan nakuha ang ating Pastor Kibuloy at sa ibang lugar daw po ito galing at doon sumuko, mga katambay. Kaya malalaman naman po natin ang totoo niyan, mga katambay, pag naglabasa na po ang totoo, yung totoo na balita at totoong nangyari po nakaganapan sa Pastor Kibuloy, mga katambay. Pero ito po, basahin po natin yung release po na statement po na galing po sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po, inirelease po ng kanilang legal counsel, si Attorney Israelito Torion, mga katambay. Ito po ang pahayag po. Babasahin po natin ang pahayag po nila. Ito po ay para ipaalam sa sambayan ng Pilipino. Ito po yung pahayag ng galing po sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay para ipaalam sa sambayan ng Pilipino na nagpasya si Pastor Apollo C. Kibuloy na sumuko sa PNP at AFP dahil ayaw niyang matuloy ang walang batas na karahasan sa Kingdom of Jesus Christ compound at hindi na niya nakayanang masaksihan ang mga pagdurusa ng kanyang nararanasan ng kawatan sa loob ng maraming araw. Kasi napakatagal na po na talagang umaabuso na sa tingin ng Pastor Kibuloy at ng samahan po ng Kingdom of Jesus Christ. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay talagang naghihintay ng mga positibong resulta kaugnay ng mga legal na remedyo na pinili ng kanyang mga abogado na i-avail kaya hindi siya maaabot ng ilang araw. Gayunpaman, naganap ang nakakabagabag na damdamin at nakakapighating mga pangyayari kung saan ang isang warrant of arrest ay ginawang lisensya upang gawing garrison ng pulisya ang kanyang minamahal na Kingdom of Jesus Christ compound, ang sagradong Jesus Christ, ang Kingdom of Jesus Christ Cathedral ay nilapastanganan ang JMC. Ito po yung eskwelahan po ng Kingdom of Jesus Christ, mga katambay. Naging isang hukay, naghukay po ito ng parang nagmimina ang kanyang itong mga tagasunod ng siyempre po mga PNP bilang tumanggap ng mga kalupitan. Isa sa kanila ay namatay. May namatay po pala, mga katambay. At maraming nasugatan. Marami rin po nasugatan po sa grupo po ng Kingdom of Jesus Christ. Marami ang di makatwirang inaresto. Mga sasakyan na unitary o mga sasakyan na kinumpiska na lahat ay naging sanhi ng pagdurugo ng puso ni Pastor Kibuloy, mga katambay. At sa makatuwid, kahit siya ay may karapatang maghintay ng resulta sa mga legal, ibig sabihin yung mga proseso na ginagawa po siyempre ng mga legal counsel niya, mga abogado niya, kahit may karapat at kahit pwede pa siya maghintay pero nagpasya na po siya na medyo na ginawa ng kanyang mga abogado, nagpasya siyang gawin ang sukdulang sakripisyo. Nagsakripisyo na raw po ang Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng pagsuko. Yan po, pagsuko po ng kanyang sarili. Isinuko niya na po ang kanyang sarili, mga katambay. Hindi po siya nahuli. Hindi po nahuli ang Pastor Kibuloy ng grupo po ni General Torion, mga katambay. Hindi po siya nahuli ng grupo ni General Torion. Dito po siya sumuko sa PNP at AFP, mga katambay, sa pamamagitan ng magiting at mapadali na pagsisikap na ginawa ni Davao. Kasama po ba rito sa pagsisikap po? Siguro yung para makumbinsi po ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib at si Roy Ruiz, saka si Lieutenant Colonel Jubilee Carmel Kabading at Lieutenant Colonel Pete Malaluan at Lieutenant Colonel Ricardo Ray Garcia, ang mga kagalang-galang na opisyal ng pulisya,
sa pangunguna nila General Romeo Macapas, Major General Leo Francisco, Colonel Cholijun Kaduyak, CIDG Colonel Mike Mangahis, at Major Edgardo Bahan, at retired Colonel Emil Sosa, at lalong-lalo na daw na si PNP Major General Benjamin Silo Jr. na may karakter, integridad at ang katapatan ang nagkumbinsi kay Pastor Apollo Kibuloy na isuko ang sarili sa pamahalaan. Hindi po nabanggit dito si PNP Chief Marbil, at hindi rin po nabanggit dito si General Torre, mga katambay. Wala po rito sa naganap na pagsuko, kusang loob na sumuko po ang Pastor Kibuloy, na hindi man lang nabanggit po rito ang grupo ng PNP Chief Marbil at ng Regional 11 na si General Torre, na talagang puspusan po ang ginawa po operasyon dito po sa Kingdom of Jesus Christ kung mahigit 1 linggo. At hindi rin po nabanggit dito si Secretary Abalos, mga katabay, na dun po siya talagang voluntary o kusang loob na sumuko. Wala po rito sa listahan ni Pastor Kibuloy ang nagkumbinsi po at talagang naghingkayat po sa kanya na siya ay sumuko na at harapin na po. Dahil po siyempre, ayon po sa pahayag ng ating pastor, ay masamang-masama at na nagdurugo ang kanyang puso sa ginawa po ng ating mga kapulisan, lalo po yung talagang napakarami po na pumunta at talagang meron pong mga nasaktan sa kanyang mga miyembro at minamatay pa palang isa, mga katambay, at marami pong abuse ayon po rito sa pahayag ng Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna po ng kanilang legal counsel o abogado na si Attorney Estralito o si Attorney Torion, mga katambay. Dito po sa mga ginawa po at talagang hindi na po natanggap ng Pastor Kibuloy lahat ng mga nangyari, na talagang parang isang bangungot po sa kanilang grupo o samahan ng Kingdom of Jesus Christ, mga katambay. Kaya nakakaano lang po, di po ba? Parang ang kapulisan po, lalo po sa pangunguna po ng isang spokesperson na si Colonel Pajardo, na parang ang pagsuko ng isang Pastor Kibuloy at talagang ang pahayag din po ng isang sekretary ng DILG ay talagang parang sila ang nakahuli o humuli dito po sa Pastor Kibuloy. At ganun din po, mga katambay, ang mga balita, ang mga mainstream media, never po nilang ibinalita ang statement po ng Pastor Kibuloy at ng kanyang legal counsel, ang talagang totoong nagkumbinse at kung paano po talaga kusang loob o sumuko na ang Pastor Kibuloy. Dito po sa mga pahayag na ito ay never po natin ito narinig at maririnig po sa mainstream media, mga katambay, itong statement na ito. Sana marinig po natin ang statement ng grupo o ng Pastor Kibuloy sa kanya pong legal counsel na si Attorney Torion. Ito po, mga nabanggit po yung mga nagkumbinse, nakatulong po sa kanya na mapayapa po siyang sumuko, voluntary, kusang loob, at hindi po siya nahuli o puwersang hinuli, mga katambay. Siya po ang mismong nagdesisyon na dahil nga po sa kaganapan nangyayari sa kanyang mga miyembro, siyempre po sa kanyang mga nasasakupan, lalo po ang Kingdom of Jesus Christ na sinasabi niya po na sagrado raw po ito para po sa kanilang samahan. At siyempre po kung babalikan po natin yung mga sinasabi po na pinasalamatan at meron pong tiwala, nagkaroon po ng malaking tiwala po ang Pastor Kibuloy dito po sa mga binanggit po ng kanya statement. Siyempre po sa pangunguna po na isa po sa nakakumbinsi sa kanya ay ang gobernador po ng Davao del Norte, mga kadabay, ito po si Erwin Jubahib. At siyempre po, ito po, kaya nga po
kung titingnan po natin statement, wala po ni isang general dito na nabanggit na General Marbil at General Torre dito sa mga sinasabing nagpasuko sa kanya o yung voluntary siyang sumuko. Wala po rito na nabanggit na mga sinasabing pinakamataas dahil ang PNP chief katulad ng General Marbil, di po ba? Dahil ang mga nabanggit dito, yung governor ng Davao del Norte, saka yung Army. Karamihan po dito yung Army, mga tambay. Si Army Major General Alan Hambala at Coronel Gilbert Roy Ruiz, Lieutenant Colonel, ito po, mga Jubido Carmen, mga si Lieutenant Colonel Pita Malaluan, Lieutenant Colonel Ricardo Ray Garcia at ang mga kagalang-galang na opisyal ng pulisya. Ito po, ang mga pulisya po, dahil karamihan po AFP at ang kagalang-galang daw po mga opisyal. Ito po, ibig sabihin, yung mga hindi nabanggit dito, katulad po, di umano, komento ni Kamanong, yung hindi po nabanggit dito na si General Torre at si PNP Chief General Marbil, hindi po pala kagalang-galang kaya. Dahil hindi man lang po nabanggit dito yung mga kagalang-galang na PNP Chief Marbil. Ang nabanggit po rito sa grupo po ng kagalang-galang na pulisya sa pangunguna po. Ito po, sina General Romeo Macapas, Major General Leo Francisco, Coronel Cholijun Kaduyak, CIDG Coronel Mike Mangahis at Major Edgardo Bahan and retired Colonel Emilio Sosa. Tingnan nyo po. At syempre po, lalong-lalo na daw po sa PNP Major General Benjamin Silo Jr. Mga katamay, bilhin nyo po. Kaya po hindi po siguro ipalalabas ito ng mainstream media dahil wala pong credit ito at hindi po talaga nahuli ng grupo po ng General Marbil at ng General Torre at ng grupo po ng sinasabing DILG Secretary. Hindi po sila at hindi po nila nahuli ang Pastor Quiboloy sa kabila po talaga na ito po ay puspusan po nila at sinasabing may ultimatum na raw po, yung ultimatum na ibinigay. Pero sa kabila nun, sa iba pa rin po sumuko, iba pa rin po ang kamay na nagpasuko at iba pa rin po ang sinasabing mga tao nagkumbinse at pinagkatiwalaan ng isang Pastor Quiboloy, mga katambay. Ito po yung sinasabi po, ibalik po natin, yung sinasabi po ng spokesperson na doon po nila, hindi rin po naman kasi nabanggit ng statement po ng attorney ni Quiboloy, ang legal counsel na sinasabi na kung saan po actual na nahuli o kung anong lugar, kung saan po ba ito. Hindi rin po nabanggit sa statement po na KOG ang lugar kung saan pinangyarihan, ang tamang area, lugar ang Pastor Quiboloy. Kaya yung according naman po sa PNP ay nahuli o sumuko ang sinasabi po ng spokesperson nila na si Pajardo, Colonel Pajardo, ay sa loob po ng Kingdom of Jesus Christ na nakuha o sumuko ang Pastor Quiboloy, mga katambay. At ito po ay sasampahan na raw po ng kaso, kaya lang po hindi sa Mindanao, mga katambay. Lahat po ng isasampa raw kaso kay Pastor Quiboloy, ayon po sa PNP, Colonel Pajardo, ay puro sa Maynila po, Quezon City, sa Luzon, sa NCR po, sa National Capital Region po, lahat ang isasampa na kaso at dito po magaganap ang mga hearing ayon po sa tagapagsalita ng PNP. Ito po yung sinasabing 3 kaso na kakaharapin ng Pastor Quiboloy: child abuse, sexual abuse, at yung sinasabing qualified trafficking, mga katambay. 3 po. Kaya dyan, excuse me po, yan po ang tamang proseso. Kaya sana po, wag na po sana natin gastusan din na napakalalaking pera, nakatutok ang buong puwersa ng media, nakatutok ang puwersa ng Senado, Kamara. Sana po, tapos na po at isasampa na po sa kaso. Ang komento ni Kamanong, wag na po natin dalin sa Kamara
at sa Senado at magbukas pa na kung ano-anong mga hearing ang gagawin po ng Senado dahil nababalita natin na gusto pa rin pong mag-hearing sa Senado sa pangunguna po ng Senadora Hontiveros. Sayang lang po. Sayang lang po ang pera ng taong bayan, mga katambay. Kung ito po ay dadali na sa korte at isa na po itong kaso at mismo ang PNP ay nagsabi na po ng ang mga kaso na isasampa sa Pastor Kibuloy. Kaya po, kung gagawin lang po ng Kamara at Senado ay mag-hearing na naman, sayang. Dapat po ito yung pigilan na. Sana po ito pigilan na rin ng korte, yung gagawin na hearing pa ng Kamara at Senado kung itutuloy man nila. Kasi waldas lang po ito Mawawaldas lang po ang pera ng taxpayer. Nawala rin naman pong kahihinatnan. Kahit po araw-araw mag-hearing ang Senado, hindi rin naman po sila makapagdidesisyon na ang Kibuloy, mahatulan po kasi never po na maghatol o magbaba ng judgment ng Senado at ang Kamara. Lalo po ang issue po ay ang korte, ang talagang proper forum o tamang venue ay ang korte po, di ba? Ang korte, ang hustisya, di ba? Kung gusto mo makakuha ng hustisya at marami ka kinakaso, dadali mo sa korte. Hindi mo dadali sa Senado at Kamara. Di ba? Kaya sana matauhan din po ang ating mga congressman, mga representative, mga senador. Maawa naman kayo sa taxpayer. Nawawaldas lang po ang pera ng bayan, kakahiring natin. Napakaraming anomalya na puro hearing na dapat po ito'y pag-usapan na, lalo kung sinasabi nyo na matitibay ang inyong ebidensya, dalhin sa korte, di ba? Katulad po nung ginagawa nyo po sa pamilya Duterte, kung talagang matitibay ang inyong mga sinasabing ebidensya, dalhin nyo po sa korte. Korte ang tamang proper venue. Di ba? Hindi Senado at Kamara. Dahil isang damukal din po ang hearing na ginagawa at pag-iimbestiga kuno ng Kamara at Senado. Puro hearing. Isang damukal na hearing na isang damukal na gastos at pera ng bayan ng nawawaldas. Di ba? Idirekta sa korte. Katulad po nito, isasampa na sa korte sa National Capital Region, sa Quezon City. Ang kaso raw na tatlo po itong na isasampa sa Pastor Kibuloy. O di tapos na. Mag-uumpisa na ang banatan o talagang tagisan ng talino at labasan ng ebidensya ng grupo po, lalo po ng nagsasampa na akusado at yung sinasampahan po ang akusado at yung nagsasampa. Di ba? Sila po ang magbibigay ng matibay na ebidensya para po mapatunayan talaga na kasala ang isang Kibuloy, mga katambay. Yan po ang tama. Kaya po dapat po rito, wag na po itong sausawan. Dahil una-una, hindi po ito ang problema ng bayan. Ang problema po ng bayan, yung sinasabi nga po lagi ni Vice President Sara Duterte, sana unahin ang problema ng bayan, kahirapan, kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Magbigay tayo ng solusyon sa kahirapan. Napakaliit ng ating income, ng ating maliliit na manggagawa, pero ang lumolobo nating bilihin, nagtataasan, nahandyan pa rin. 2 taon po yan. 2 taon na po na talagang palobo ng palobo at hirap tayo, lalo na yung sinasabing itaas man lang kahit papaano ang sweldo ng ating manggagawa, nahihirapan po dahil marami pong pumipigil dyan. Lalo po ang mga oligarko na maraming negosyo na maapektuhan po sila. Di ba? Kaya sa nakikita po ni Kamanong, sana unahin po ang kahirapan at kawalan ng trabaho ang napakaraming Pilipino at syempre po ang nagmamahalan, nagtataasan na bilihin sa ating bansa. Tigilan na po sana. Yan po nga na sumuko na ang Kibuloy. Yan po ay dali na po sa tamang venue sa husgado. Sana po wag na po sa Senado at sa Kamara. Sa korte na po pag-usapan yan. Di po ba? Muli po, si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod sa YouTube at TikTok.
at least naliwanagan na po tayo. At dahil po nakita po natin, narinig ang pahayag po ng Kingdom of Jesus Christ, mga katambay. Ngayon tayo na po ngayon ng mag-iisip at maghihimay kung ano po ang totoo at paniniwalaan natin. Itong mga pahayag ng kapulisan sa pangunguna po siyempre ng kanilang spokesperson na si Colonel Pajardo, at dito naman po sa legal counsel na si Attorney Torion, ang pahayag po ng Kingdom of Jesus Christ. Pwede po natin siyang himayin kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo. Di po ba, mga katambay? Muli po, maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe, at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Sa muli po, mga katambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.